Alright, dito tayo sa ano ngayon, no? Lucena City Government Complex. Complex pero office naman talaga dapat tawag diyan. I mean City Hall, 'di ba? So Lucena City Hall. Pero bago tong City Hall nila, ando ay doon matatagpuan daw sa bayan. So ibig sabihin itong lugar na to dito, hindi na to bayan, no? Parang ano siya, pa-outskirts or pa-suburban area ng ano ng Lucena City. And meron sila tong ano, sabi ko nga kanina sa taxi driver ko, ano bang makikita dito sa lugar ng New City Hall? May mga amusement park ba o ano pa man, no? Since malapit nga siya sa city. I mean City Hall. So yun, wala pala. Like ano lang siya, vacant space, vacant lot. Ano siya, parang Tagum City ang style na meron silang Old City Hall, which is yun talaga pinaka city proper, tapos nilipat sa medyo malalayong lugar. O nga pala, tatanong ko lang kung bakit gano'n, no? Anong purpose yun? Or parte ba siya ng urban planning development? Kasi dati napaka-weird ng ano ng aking interpretation na kaya nilipat yung isang syudad or isang city hall sa malayong lugar para daw kikita ng marami, ng malaki ang mga tricycle driver, ganun. Kasi simple sasakayan, wala nang maglalakad, di ba? So sasadyain talaga dapat para yung mga tao nga sasakay every time na mayroong silang kukunin transaction. So in that case, parang ang pangit naman ng ano ko nung kaisipan na parang iniisip ko na ang mga gumagawa ng ganung plano is para pahirapan ang mga madlang people. Pero malay natin, di ba? Ano sa tingin nyo, di ba? So tama ba yung ano ko na yun, perception, interpretation, yung aking assumption? May katotohanan ba yun o ano lang, sadyang kakaibang pag-iisip lang meron ako? Kasi ano yun yun naman kasi talaga din nararamdaman ko every time na ako kumukuha ng mga, meron akong transaction, meron ako kunin mga papers sa City Hall, munisipyo. Pagkababa ko ng bayan, babaan ng jeep, terminal, di ba dapat usually lalakarin na lang natin yung yung City Hall kasi malapit na nga lang doon, kumbaga all in one pack na lahat, di ba? So City Hall, funeral homes, hospital, elementary school, high school, university, public market, public transport terminal, cathedral. So, 'di ba lahat 'yan jam pack na 'yan. I mean all in one pack na 'yang mga ganung establishment, 'di ba, in one location. Pero may mga napuntahan akong mga lugar na 'yun na nga hiwa-hiwalay, binubukod yung yung City Hall, munisipyo. So, need mo talaga sumakay ulit. So, gastos ulit, no? Maliban sa magastos sa oras ay magastos sa pera. Very time consuming and very expensive sa mga May iba pa naman rekta, sirit o ano pa dyan, pakyawan. So dito ganun din, wala siyang para siyang Tagum City na pinalayo sa pinakasentro ang City Hall. So di ko alam kung anong purpose, no? Yun ba ay para yun na nga yung inassume ko na gano'n, pero hindi naman siguro, baka parte siya ng urban planning development, gano'n, no? Para dumating yung time na lalaki na yung syudad, dadami yung tao, population, no? Grow more, hindi na mahihirapan pagdating sa traffic kasi yung mga magtatrabaho sa opisina, for example, mga worker, mga empleyado ng gobyerno, hindi sila magkakanda buhol-buhol, sabit-sabit sa traffic kasi hindi na sila dadaan sa pinaka main road or pinaka main highway or pinaka main thoroughfare, no? Sa kailang mga basic na daanan, sa kailang pinaka main road nga, kung saan halos lahat dadaan dun sa lugar. So hindi sila matatrap kasi meron na silang sariling daan kasi malayo na ngayon nila, distansya na. Lucena Convention Center. So hindi yata lahat ng syudad ay mayroong convention center, pero I think pag metro capital town ka meron. Meron pala, hindi pala pwede wala, 'di ba? Parte ng yan capital city, capital town ang convention center. So ito 'yon, convention center. Quezon Province. O nga pala, balikan ko lang yung sabi ko kanina earlier na yun ang tungkol sa Lucena City na yumaman pala siya. I mean, yumaman pa siya lalo, no? Kumbaga, surprise or parang sabi ko, ibig sabihin pala, pwede pala yumaman yung isang probinsya despite na mayroong mataas na bilang ng insurgency, mataas yung insurgency counts or yung incidents. Yet na may mga NPE marami, no? Mga kaliwa, mga taga-bundok. So, kasi dati sabi, Sariaya, Gumaka, Tayabas, Chaong, Atimunan, basta maraming lugar sa
Actually, itong Quezon Province, lagi ko naririnig na laging short din sila sa kuryente. I mean, electric power supply, no? So, meron sila problema sa ganyang bagay. Tapos, sila naman ay may mga NPA, no? May mga ano nga, parang hirap dito daw masinso, hirap yumaman. Ibig sabihin, hirap yumaman ng ng munisipyo nila dahil nga sa siguro, di ko alam sa corruption, pero ang talagang naisip ko doon, bakit mahirap pa rin. Ang Quezon Province, lagi yan napapasama sa poorest provinces in the Philippines, top 5. So nangunguna dyan ang Maguindanao, somewhere in Maguindanao. Number 2 ang Masbate, tapos Samar, tapos Quezon Province. Basta yung kasama sa top 5 ang Quezon Province. Nitong huli siguro hindi na. Yun yung tinutukoy ko naman sa inyo, matagal na yun like siguro mga 2010, mga 2012. So ngayon hindi na siya kasama siguro. Kasi kita mo naman medyo na sila, aggressive. Akala ko nga dati, nung di pa ako napag-explore sa Pilipinas, so akala ko kapag mga lugar, bayan, probinsya na malapit sa NCR, capital region, ay mayayaman. Dahil nga sila ay malapit sa Manila, di ba? Mas malapit sila sa Kabihasnan. Ang bilis sila. Kumbaga, madali lang makapag-aral, mabilis lang maka-access sa university, trabaho, madali lang makapag-abroad kasi bus lang yung sasakyan, nasa Manila na, ilang oras na yung biyahe, di ba? So hindi kagaya sa mga taga Mindanao, Visayas, sa kailangan may eroplano or magbarko para makapunta ng Manila, para makapag-apply sa mga agency papuntang abroad. So inisip ko na mayayaman itong Quezon Province. Pero so may surprise, ako yung nakadaan na sa Quezon Province sa puntang Manila. Doon ko nakita na early as 7. Walang madilim yung mga daanan mula sa yung boundary Aragay. Yan, Aragay is boundary yan ng Bicol. Camarines Norte. So ngayon nakita ko yung Ragay na yun, doon pa lang wala nang kuryente, madilim na siya, like maaga pa naman, alas 7, alas 8, wala nang kuryente, wala nang ilaw. So sabi ko parang ang hirap ng mga tao dito. Tapos may mga nagbibenta ng mga uling galing sa kahoy na hindi mo alam kung saan galing, basta kasi talahib. Mga kagubatan. Tapos sa sa kalagitnaan ng highway ng mga kagubatan, merong mga bata susulpot doon at magbibenta ng sako-sakong uling galing, tapos binibintahan yung mga bus, pinapara nila tapos para bintahan. Sabi ko parang tas gabi na yun ha. So yun, kita ko yung kahirapan doon sa lugar, walang kuryente, walang mga street lights all the way to Manila. Yung yun national road yun. And even sa mga sa mga madadaanan ng mga maliliit na mga bayan-bayan, tapos ang sikip ng kalsada. Dalawang lanes lang, national highway, dalawang lanes, tapos walang sidewalk. Tapos ang tulin pa ng patakbo. Sabi ko anong klaseng lugar to? National highway tapos 2 lanes lang. Tapos 2-way lanes, tapos wala sidewalk, tapos bahay. Alam mo yun? Parang what if kung magkaroon ng disgrasya, idadamay itong mga natutulog sa bahay nila. So noon yun matagal na yun, 2009. Yun ang first ko talagang explore from Mindanao to Manila. I mean Bicol, Legazpi pala. Legazpi to Bicol. Kasi di mo na ako dumiretso ng Manila that time. Kumbaga parang padandahan from Davao to Tagum to Surigao, I mean Butuan, tapos Surigao to Leyte, Palo, Tanawan, tapos yung Tacloban, tapos Samar, tapos 3 months ng Samar, 1 month sa Tacloban, 3 months sa Samar, tapos 1 year naman ako sa Bicol. And yan na nga, diretso na ako ng dito sa Laguna, tapos Rizal, tapos yan Manila, tapos yan Bulacan, tapos at Cavite, Batangas. So yun po yung mga pinuntahan natin na na-explore ko talaga, na masasabi ko, kaya hindi ako masisisi kung bakit di ko maiiwasan na mag-compare or maikumpara yung isang syudad sa ibang syudad, sa isang probinsya doon sa iba namang probinsya, ganun. Dahil nga sa laki experience, mga napupuntahan ng mga lugar. Yun lang, so that would be all. Thank you for watching. And Lucena City Government Complex. Hawig niya ng El Gobernador de Manila. Kapamilya rin yun sa may sa Intramuros.